Hello guys, good morning again dito at good evening dyan. At ito kakagising lang natin at nag-aabang nga tayo ng balita sapagkat syempre marami sa atin lahat ang umasa na baka sakali yung lakad ditong si Director Matibag sa Davao City si Isprikitik na. Subalit iba pala. Bigo tayong lahat. Anyway guys, ito rin ang dahilan kaya hindi ko sinabi, kaya di ba tinanong ko ito kahapon sa Puting Kabayo, ano ba ang lakad ni Matibag sa ano bang sa Davao City? At ano bang balita sa Davao City? May naaamoy ka ba na sapagkat marami ang usap-usapan na si Isprikitik ay nahuli na, ito ba ito to? Tahimik ang ating Puting Kabayo. Ang sabi niya wala siyang alam. Kaya pala wala siyang alam na huli na si Isprikitik o may operations patungkol kay Isprikitik sa Davao City. Maging ito, hindi ito alam, masyadong sikreto itong lakad na ito ni Director Matibag So surprise talaga to, kaya nga raid, di ba? Walang nakakaalam. So lahat tayo ay nasurpresa. Pero eto 'yon, ang pinupunto natin ngayon, guys. Alalahanin natin Davao City na naman. Ngayon, high blood na naman si Barbie Basti nito at ang mga magkakapatid na may sayad. Pero kaya ba si Inday Sayad gusto nang makipagbati kay PBBM? Suko na. Anyway, guys, high blood na naman ang magkakapatid nito. Bakit ka mo? Isipin mo. Ayan Davao City na naman. Ni-raid na naman. Ito ang malupit at mas nakakatakot Ito ay gawaan ng mga bakal. Anyway, ayan 10 Chinese ang nahuli. What the heck? So gawaan ng mga fake na bakal. Hindi fake, kundi substandard. Okay, substandard. Okay. So substandard na bakal at Davao City na naman. Diyos ko po, Rudy. Nung nakaraan, pati nga mantika, pinapatulan na ni Barbie Basti Di ba? Ngayon naman substandard na bakal. Ngayon, sabihin nyo mga didilis na walang alam si Barbie dito. Sabihin nyo mga didilis na walang alam ang rito, ang mga puon ninyo rito. Ito ang malupit guys sisi tayo ng sisi sa mga engineers na iba at kung sa mga contractor about do sa mga gumuhong mga buildings mga substandard daw ang pagkakagawa. Mukhang hindi naman substandard ang pagkakagawa, ang substandard ang mga bakal na nabili nila. Na hindi ko alam kung meron bang way ang mga contractor para itest ang mga bakal sa mga suppliers. Hindi ako sure Pero dahil, kawawa naman, lalo na yung mga nakabili ng bakal sa bakal ng mga ito, Kahit yung mga bahay-bahay lang ng mga may 2 palapag. Delikado, malambot pala ang bakal nito. Substandard. Diba? Pero, ang munisipyo, ang City Hall, may alam rito dahil siyempre, sa pagkuha ng mga business permit nito mga ito dapat ini-inspection nila at kinukuha nila yung mga may mga test silang ginagawa, di ba? Dahil nagsasubmit naman ito ng mga may mga requirements palagay ko pagdating diyan sa mga product kagaya ng material safety data sheet, yung MSDS o ngayon yung SDS na lang kung tawagin, safety data sheet. So dapat ito nakikita nila. At ito pa ang masama ayon kay Director Matibag meron itong mga residue ng chemicals na toxic sa mga tao. Ang malupit dito, nasa syudad na ang location nung manufacturing. So, ibig sabihin, malapit sa mga kabahayan, malapit sa tao. So, yung mga toxic, na lumalabas dito, tsaka yung, mga tawag dito, mga alikabok na. Napakadelikado sa tao, buti na lang at na-raid,
At ang iniisip natin rito, kawawa naman yung 40% ng mga hindi mga didilis. Yung mga didilis, pabayaan na natin yan. Wala tayong pakialam dyan. Kahit mga ubos yung mga yan, mabuti naman. Wala akong pakialam doon sa 60% tanga. Diba? Ang iniisip natin rito, yung 40% na matitino at mababait. Diba? So yun. At anong pangalan nito? So yeah, galit na naman si Barbie. Lugi na nga negosyo eh. Halos na yung malalaking shipment ng mga drugs yan, nadadali na. Ngayon, pati yung mantika ni Barbie yung illegal na mantika, nadali na. Ngayon naman, eto naman, mga illegal at substandard na bakal, nadali na rin. O, di ba? According to Attorney Matibag, ito talagang mga bakal nito ang mga mga natagpuan na ginamit doon sa mga gumuhong mga building diyan sa General Santos, diyan sa Davao, sa Socsargen, no? Yun yung may mga gumuho diyan na nung naglindol, yan pala bakal pala nito mga ginamit. What the heck? Dapat ito ang bakal nito, ito ang pinagagamit doon sa building ni Kibulok, Tsaka doon sa mga bahay ni Inday Sayad at ng mga magkakapatid Dapat binigyan na lang nito ng mga Chinese nito, libre na ang bakal nyo. Ang tanong, bakit hindi? Di ba? What the heck? So yun, buti naman, good job Director Melvin Matibag. Grabe talaga si Director Melvin Matibag. Kung saan-saan mo lang nakikita, no? Ang dami niyang mga accomplishments, Grabe talaga si Director. Pero ganun pa man, congratulations pa rin. Bagamat tayong lahat ay umaasa kay Isprikitek, bigo. Di bale, pasasambat, mahuhuli rin yan. John Wick kasi, hanggang ngayon, akala ko ba, John Wick, namo-monitor mo naman kung nasan. Kita mo ngayon, sablay ka tuloy ngayon, di ba? Hindi mo naman pala alam kung nasan. Anyway, yun lang muna. So, good news pa rin ito. Good news. At least, matitigil yung mga ganito. The same yata ito nun sa Pampanga nahuli, no? Baka connected. Dahil napakadelikado ito, mga substandard na bakal. Good job ito kay Director Matibag. Pero bad news ito sa mga magkakapatid, syempre. Bawas kita. Bawas kita na naman sila, di ba? Hindi ko natanong, teka, nandito nung raid ba, pumunta ba si Mayor Barbie? Malamang hindi. Busy yun, tumitira yun, nasa Davao na naman Pag nagpakita na naman sa media yun, kita mo, hupis na naman ang hupis na naman ang pisngi nun. Kupis pala. Kupis na naman ang mga pisngi nun. Kupis ang pisngi at naninigas ang panga. Busy si Barbie, ba't di katitira ngayon? Sigurado nasa Davao City. Di ba? So ilan mo na sa mga bobo didilis at may sayad dyan. Ang tatay nyo ay preso, ang BP nyo ay bobo. Manatili kayo mga bobo at may sayad. Sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!